Dalawang sikat na personalidad ang tinutukoy na nang-scam sa ating mga kababayan at milyon-milyon po ang natangay sa nasabi pong mga scammer. Yan po ang ating pag-uusapan sa ngayon, pero bago po yan, welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuti pong kalagayan. Mag-iingat ang palagi saan po tayo naroon. At dito nga mga kaibigan, sa Rapid Tulfo in Action, dumunog nga itong mga biktima sa nasabi pong pang-i-scam nito pong mga kilalang personalidad. At milyon-milyon po ang natangay di umano nito pong mga scammer na ito. At ang masakla po dito ay lumipad na raw pa ibang bansa itong dalawang kilalang mga personalidad na scammer mga kaibigan. Kaya ito panoorin natin sa Rapid Tulfo in Action. Ang nireklamo niyo po si Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Yes. Opo. Paano kayo naloko? Nakita po namin yung mga advertise nila sa Facebook. Nung nag-message po ako sa kanila kung paano mag-invest, then sabi nila 1 million yung minimum para makapag-invest ka po. Then may 5% po na interest. Grabe mga kaibigan, 1 million ang minimum sa pag-invest, no? At mayroon pong 5% na interest. Actually mga kaibigan, dito po no, sa kanila pong pag-invest ay siyempre lahat po tayo ay nangangarap ng atin pong mga pinaghihirapan na mga ipon ay gusto rin po natin na lumago. No? At dito nga sa sinasabi na mayroon pong 5% ay talagang maniniwala ka na ito po ay legit mga kaibigan, lalo na po mga kilalang personalidad nga ito, no? Isang artista at kilalang sikat na influencer mga kaibigan, no? At sa kanilang binigay na 5%, so hindi ka talaga magdududa na ito po ay pang-i-scam. Pero kung sasabihin na dudublihin yung pira mo ay doon talaga magduda ka na ito po ay scammer. Kaso lang po mga kaibigan, ay mahirap talaga magatiwala sa ngayon dahil marami po no ang modus nito pong mga tao na gusto pong kumita na hindi po nila pinaghihirapan mga kaibigan, katulad nga dito sa ginawa po na pang-i-scam na ito mga kaibigan. Late na po nilang pinadala po yung kontrata. Nung Ano pong nakalagay sa kontrata? contract of loan po, sabi po nila yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. Ang daming pera. Yan, Oh. napakita po nila yan sa amin, sir. Mga pera niya yan. Opo, pera po namin yan. Sigurado. Ayan, Madami iba po po yan. yan. Natawa ako dito kay ate mga kaibigan nung tinanong po ni Senador Rapid Tulfo ito pong pira na nasa pictures nga no ay imbis na-scam pa siya, pero parang masaya pa siya, natawa pa siya mga kaibigan na pira daw nila ito. Actually, siguro ay napag-isip lang po niya no, na wag po siyang masyadong magpa-stress dahil nga dito sa nangyayari po no, na nawalan po sila ng malaking halaga. Kaya ay dinadaan na lang po siguro ni ate sa tawa ang nangyayari. At inaasa lang po niya na makamtan talaga nila ang hustisya po dito, no? At alam po naman natin, mayroon pong Panginoon na nandyan po palagi, handa po tayong tulungan. So yun po siguro ang nasa isipan po ni ate, dahil kung magpadala rin po siya sa stress dahil nga malaking halaga ang nawala, baka ay magkasakit po siya. So which is ay okay naman po mga kaibigan, ang pera ay makikita lamang, no? Pero kung tayo po ay magkasakit, mas marami pang pera ang mawala sa atin. Idol Ang dami naman. Mr. Yexel Sebastian, magandang hapon po, Sir Yexel. Andito po itong mga subscriber niyo po sila at naniwala po sa inyo. mga At doon po sa inyo subscriber paanyaya na mag-invest. Nagreklamo po sila. Ano pong reaction niyo, Sir? Na-explain ko naman po sa kanila na ako rin po talaga, kami ni May, talaga po investor din po kami talaga. Hindi po ako may-ari po nito. Yan po ay top ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Huwag nyo sabihing biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. Yung So bakit sa po amin. papasa na, ay biktima din kami. Ganyan naman yung drama ng mga investor din kami. Ikaw ang Okay, alright yan, no? So tama po si ate dito mga kaibigan, no? Dahil ay kadalasan po pagka mayroon pong mga tao na mga nang-scam at mabulgar yung mabuking, yung kanilang mga pinagagawa, ay kadalasan po ganun po ang mga
kanila pong palusot na sila din po ay investor at naging biktima din po sila dito po sa nangyayaring pang-i-scam. So yan po kadalasan talaga ang mga palusot po nitong mga scammer. Pero titingnan po natin dito mga kaibigan ang resulta kung ito ba ay talagang naging biktima ba itong dalawang kilalang personalidad. So patuloy pa natin ang video na ito. Pag tumanggap ng pera, malaking responsibilidad mo rito. Di ba? Kasi kumbaga Ayun, parang tama. kumolekta ka ng pera para kay Hector. Nagagamitin ni daming Hector sa pera, kanyang negosyo kung anong pa man yung negosyong yon. Nasaan na po yung mga pera, Sir Excel? Yung bulto-bultong pera, gabundok na pera na pinost nyo pa nga po sa Facebook kaya maraming bumilip. Nasaan na po yun, Sir? Yung mga pera po na yun, Sir Rafi, nasa office po lahat yun. Pwedeng puntahan niya ng NBI kasama complainant para bawiin na. Okay, naputol siya. Okay. Kung totoo man, Biglang nawala. Hector, maaari nga siguro, pero siya ang yari dito dahil siya po ang tumanggap ng pera. Tapos yung bank account ng girlfriend niya, ang ginamit, pati yung girlfriend niya, ipit dito. Sige po, ganun po muna. Diretso tayo sa NBI. Sinama ko po to banggitin kanina sa hearing sa Senado. Ito pong si Excel Sebastian and Mikey Agustin. Kung maalala niyo po nung Friday, inireklamo po yan dito sa amin dahil nga po sa investment scam naman. At nakausap po natin tong si Excel Sebastian at Mikey Agustin. At in fact, sabi pa nga nila, yung pera ay nandun para sa office at pumayag sila na maibalik. Pero nung tinatanong ko address at kailan, pinatay natin ang telepono. Okay? Now, kaninang umaga po, may tumawag sa akin na kakilala kong kasabay ni Mikey Agustin sa isang flight papuntang Japan. Ako. Papuntang Nagoya, Japan. Kasakay niya, Cebu Pacific. Tinawag sa akin. Hindi ko alam kung itong dalawa, si Excel sa si Mikey, nasa, yan po, sakay po ng Cebu Pacific, papuntang Nagoya, 7:40 yung flight. Hindi ko alam kung sila ay patakas o baka pagdating po doon sa Japan, sila ay magre-recruit ng mga investor. So kayo dyan sa Japan, kung kayo po ay nanonood, sa lahat ng mga taga-Japan na OFWs, kung kayo po ay nanonood, nandyan po ngayon si Mikey Agustin at Excel Sebastian, ingat lang po kayo. Marami na po mga nagreklamo dito na naloko doon sa mga investment opportunity na 1 million kada tao. O depende lang sa trabaho mo. Opo. Pag OFW ka, 200, 300. Pero pag negosyante ka, matibay yung trabaho mo, up to 1 million hiningi na investment. Yung pala, yung investment na yun, gagamitin yung pera para doon sa mga sugarol. Hindi mo sinasabi doon kapag... Okay, sorry mga kaibigan. So ayan no, at ito nga mga kaibigan, no, panoorin lang po ninyo ang full video sa Rapid Tulfo in Action, no. At hanggang dito lang po natin panoorin tong video ni Senador Rapid Tulfo. At ang atin pong masasabi po dito mga kaibigan, no, bilang aral na rin po sa atin. Lahat po tayo ay nangangarap, no, na yung mga pinaghihirapan natin, lalong-lalo na po, no, yung mga OFW, na yun kadalasan ang palaging naging target, no, nitong mga scammer mga kaibigan. Totoo po yan mga kaibigan, dahil yung iba kasi na hindi pa nakaranas na mga ibang bansa ay akala po nila ito pong mga OFW ay madali lang po ang kitaan sa pera sa ibang bansa mga kaibigan. Hindi po nila alam na dugo at pawis po ang puhunan ng ating mga OFW, no? At alam ko po yan dahil tayo rin po ay isang OFW. At dito pa nga tayo sa ibang bansa at mag 20 years na po tayo, no? Atin pong pakikibaka dito sa ibang bansa. At alam po natin na mahirap po sa ibang bansa. Kaya yung iba kasi, ang akala nila na yung pera ay madali lang po kitain sa ibang bansa, no? So, actually, talagang mayroon pong kaibahan sa sahod po sa atin dyan sa Pilipinas saka sa ibang bansa, no? Pero talagang paghihirapan mo yan bago mo makuha, no? Pero itong mga katulad dito na mga scammer ay para bang ay wala po silang awa, no, sa atin pong mga kababayan na lulukbuhin lang ng ganon. Pag sabihan ng magandang mga opportunity, kung ikaw ay sasali, mayroon kang matatanggap na ganito, at
siyempre, sa katulad po dito mga kaibigan, sinasabi ko nga, ay magtitiwala ka dahil nga sa binigay po nila na percentage sa kanila pong investment ay nasa 5% lang. So parang hindi po panluloko mga kaibigan. No? At itong mga tao, mga kilalang personalidad, no? Isang artista at isang kilalang influencer. So nakita nila sa mga post nila na talagang mayroon pong pera na nandoon nga. No? At yun lang po ang masakit dyan mga kaibigan. Sa ngayon po na booking na po ito ay hindi na po umamin ito pong artista at itong influencer na ito at sabi ay biktima rin po sila dito po sa nasabing investment mga kaibigan. So yun po ang masaklap dyan mga kaibigan. No? So ngayon nga ay nandoon na po no, sa lumipad na sa Japan. So siguro ay tinakasan na po nila itong nangyayaring ito mga kaibigan dahil ay marami po itong naging biktima nila mga kaibigan na sa halos bilyon po ang pira. No? Hindi lang po milyon, bilyon po ang natangay po nila dito sa ating mga kababayan dahil mayroon pong mga nagbibigay ng isang tao, 1 milyon, mayroon pong 2 milyon, mayroon pong 400,000, 500,000. So sa dami po mga kaibigan ng kanila pong nahikayat ay malaki pong pera ang kanila pong titingnan ninyo doon sa pictures mga kaibigan, di ba? Bandol-bandol po na pera ang kanila pong pinipicturan po mga kaibigan. So sabi nga ni ate, yun daw ang kanilang mga pera, no? At buti na lang po itong si ate no na kahit 1 million po no ang natangay po sa kanya ay hindi pa rin po siya nagpapadala ng stress no at sinabayan pa rin po niya ng tawa ang nangyayari. So tama po naman yan mga kaibigan dahil kung isipin mo yan baka ay magkasakit ka pa lalo ka pa pong mawalan no. Alam po naman natin na mahalin po no pag ma-hospital po tayo. So mas lalo pang mawalan kung tayo po ay magpapadala sa mga ganito po na mga sitwasyon na mayroong mga tao na talagang alam po naman natin mga kaibigan no, na ito pong kanilang mga pinagagawa ay panluloko na talaga ito. Kung hindi po panluloko ito, hindi po sila pupunta sa ibang bansa. So dito po ay klarong-klaro po ito kaibigan na talagang tinatakasan na po nila ito. Or tama po naman ang sabi ni Senador Rapi Tulfo, baka ay manghikayat naman po sila doon sa bansang Japan. Alam po naman natin, marami po tayong mga kababayan dyan po sa bansang Japan. Kaya ay ingat-ingat po kayo dyan mga kababayan natin dyan sa Japan no? Na baka maging biktima po kayo dito. Alam nyo na sa balita, panoorin nyo lang po sa Rapi Tulfo in Action. Grabe po ang kanilang mga naging biktima dito. Marami pong mga OFW ang naging biktima dito mga kaibigan. So kaya ang masabi ko po dito no ay wag po tayo basta-basta magtiwala. Siguraduhin po natin no kung tayo man po ay papasok na mag-invest ng ating mga pera ay bago po tayo labas nating pera, siguraduhin po natin na ito ba talaga ay mayroon pong legit na lisensya at naka-registered ba ito ang investment na ito mga kaibigan para po ay hindi po tayo matulad dito na mawalan po ng ating pong pinaghihirapan. So yun lang po mga kaibigan no at wag basta-basta magtiwala lamang no. Lalong-lalo na nakikita lang po natin sa mga post po sa Facebook. So dyan po talaga ang kadalasan na nagpo-post ang mga scammer mga kaibigan. No? So dubling ingat lang po no. At kung ano po inyong mga komento, paki-komento lang po sa atin pong comment section. At ako po ay muling magpapasalamat no, sa lahat na patuloy na nagsuporta, nagsubaybay sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at maaari ay paki-share na rin. At sa Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga ka-OFW, ayan, mag-iingat po tayong lahat saan man tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us. Ingat palagi saan man naroon.